magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga kapwa ko magsasaka at sa mga kapwa ko po mahihilig. Mga mahihilig po magbukid. Magandang umaga po. Sa mga subscribers ko, magandang umaga po. Sa mga viewers. Ngayon pong umaga na to, bali ay pakita ko sa inyo paano ko magtanim ng saging. Kasi yung saging na ito sa likodan ko, ito yung tinanim ko bago ako nag Saudi. So after 2 years, isang piraso lang yan, ganyan siya kadami, mahigit 10, hindi lang. So ngayon subukan ko magtanim ng saging na 2 piraso within 1 year. Tingnan natin kung ilang piraso, magiging ilang piraso siya, kung gano'n siya kadami sa loob ng 1 taon. Mapapansin nyo, ito yung panghukay ko pagka nagtatanim ako, at saka pag nag-aakap ng pantanim, ito kumukuha ng pantanim. Ito, laki, mataas pa sa akin. Tubo siya, tapos may talim siya sa dulo, panghukay. Bareta ang tawag dito sa amin sa Batangas, ewan ko lang sa ibang lugar. Ito sa amin, bareta to. Ito yung panggamit ko sa paghukay. So bali ito, dito ko siya itatanim. Ito yung hukay ko, kahapon ko pa siya hinukay. So bali mapapansin nyo, dati siyang basurahan. So mataba ang lupa pag ganito, dating basurahan. Kaya dito ko siya itatanim yung isa. Ang isa naman ay doon, sa butas na yon. So 2 piraso yan tatanim ko. Dito rin lang ito sa gilid ng bahay ko. So ito yung kukunin natin na pananim. Hindi ito yung pananim. Huhukayin ko siya nung bareta na pinakita ko sa inyo kanina. Ito, bali yan, itong maliit na to, ito yung anak. Yan, suwi ang tawag sa amin yan dito sa Batangas, suwi. So itong suwi na to, ito yung huhukayin ko, kukunin ko siya dito para ilagay dun sa hukay. Saka itong isa na to, bali 2. Subukan ko siyang hukayin 2. Yan, isipin nyo, ganyan siya kadami. Loob ng 2 taon, 1 piraso lang yan, tinanim ko na yan. So iniisip ko, magtanim pala ako ng 100 piraso, kung maging anak siya na mahigit 10 within 2 years. Uy, napakadami. Yung 100 piraso, magiging mahigit na 2,000 sa loob ng 2 taon. So napakabilis pala dito dumami. Ayan, nakuha ko na yung isang puno, hinulog ko na dun sa butas. So tatabunan lang natin ng lupa ulit yung butas na naiwan niya, may space pa para yung lupa kumagat do sa ugat niya. Medyo sisiksikin lang natin.
Ayan, bali hinukay ko yung isa pa. Bali ganito hitsura niya pag bagong hukay pa siya. Ayan. Bali doon ko siya kinuha. Yun, mapapansin nyo, ito yung pinakananay niya, yung puno na yung malaki. Tapos siya yung anak. Bali doon ko siya kinuha sa parte na yan. Itong parte na to, itong kabiyak na to, ito yung nakadikit doon sa nanay niya yan. So yun yung parte na yun, walang ugat yun. Ang may ugat lang yung dito banda, ito. Pansin nyo, ito dito lang sa gilid na to, dito sa kabilang gilid, sa labas. Ang kalahati, ito, yung nakakabit sa nanay niya, hindi siya tinutubuan ng ugat. Kasi nakakabit nga siya doon sa nanay niya na yon. So, ang tutubuan lang ng ugat, yung kalahati na paikot. Yan, pag ganito. Ganyan. Ganyan siya pagka baby pa. Bali, ano pa siya. Yung kalahati lang yung may ugat niya. So, pag hinulog na natin siya, tinanim na natin. Yan, ayan siya. Pag tinanim na natin siya, ano siya, doon pa lang siya ugat ng buo. Doon madidevelop yung pinaka bungo niya. Bungo ang tawag namin dyan, oh. Yan ang bungo ng saging. Yan puno na yan. Yan. Bali yan ang bungo ng saging. So, madidevelop siya, mabubuo siya. Uugat na rin itong parte na to pagka hinulog na natin doon sa hukay. Ayan. Utay-utay siyang magkakaroon ng ugat doon. So, pag nagkaugat na yon, saka na ito lalaki yung puno. Dito na siya mag-uumpisang maging malaking punong saging. So yan, tatabunan natin yung saging para mabuhay na siya. So yung hinukay ko na lupa, yun ang ibabalik natin. Ayan. So soli natin siya dun sa butas para matabunan yung space niya. Babayin natin ang pagkain. Tarik-tarik yung bareta para masabay natin. So ayan na siya. Ayan. Natabunan na natin yung puno niya. So ganyan lang kasimple, tatabunan nyo lang. Then iwanan na nyo na medyo malalim na konti yung parteng puno niya para yung ulan, pagka umulan, may ipon ng konti sa kanya yung tubig, mag-i-stack siya dyan ng konti. Kasi kailangan niya palagi may tubig. Yung katawan kasi ng saging puro tubig halos. So, yan. Gusto niya yung ganon. Medyo may gulong ang tawag sa amin. Medyo malalim na parte na konti yung parteng puno niya. Para tumigil dyan yung konting tubig ng ulan. Sisipsipin niya na sisipsipin. Para yung katawan niya is malusog. So, yan na siya. Ganyan lang kadali. Yung pagtanim ko ng saging. Yan. Oh. After 1 year, titingnan natin kung gaano kadami. Ayan, kanina napakita ko na sa inyo kung paano magtanim ng saging na saba.
at saka kung paano siya akatin dun simula dun sa pinakananay niya papunta dun sa taniman na gusto mong paglipatan sa kanya. Akatin, ibig sabihin sa amin yung huhukayin mo siya, kukunin mo siya ng buo at itatanim mo siya sa ibang lugar. So yun ang akat ang tawag sa amin dito sa Batangas. Ngayon kahit paano nabigyan ko kayo ng idea kung paano magtanim ng saba, at sa mga ibang araw siguro iba't ibang halaman pa yung papakita ko sa inyo kung paano tinatanim at kung paano siya inaalagaan. Hanggang dito na lang muna yung video po natin. Maraming salamat po sa mga subscribers ko at saka po sa lahat ng mga kapwa ko magsasaka at sa mga kapwa ko may hilig sa bukid. Maraming pong salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po muna tayo. Bye bye po muna. Bye bye.